Hello guys, kumusta kayo lahat dyan? So, sa ating mga kababayan dyan na kung saan mang bansa naroon kayo, so mag-ingat po tayo lagi, especially po sa Middle East. And sana po tuloy-tuloy na po itong ceasefire ng Iran versus US guys, and then itong Israel. Pero may nabasa din akong balita guys na still na binobomba ng Israel yung sa Lebanon. So dahil nga may Hezbollah doon, so parang binomban din nila. May nakita akong video guys, pero I don't know if it's true. Sana guys na tuloy-tuloy na itong ceasefire, at kung ano man ay wag na sanang magdugtungan na madugtungan, okay? Dahil kawawa po talaga yung mga ibang mga kababayan natin na alam mo yun, na wala mga kinalaman dito, nagtatrabaho lang para sa kanilang pamilya. So anyway guys, sa pag-uusapan pala natin, alam nyo pa, so ang dami talagang mga hot issue ngayon guys. Ano bang nangyayari sa mundo guys? So meron ako nakita din sa social media guys. Ito ay isang viral din ngayon, na isang scandal guys ng dalawang Pilipina na nagtatrabaho sa Saudi guys. Sila ay mga kasambahay na kung saan guys na nagkaroon sila ng scandal sa kanilang anak ng kanilang employer. So 14 to 16 yata yung edad ng minor de edad na yun guys. So alam nyo ba, sobrang talagang kahihiyad yung ganitong pangyayari, especially sa mga Pilipina. Kasi madadamay itong mga kababayan natin guys, especially syempre na nagtatrabaho ng marangal. So tapos ito na hindi ko lubos akalain guys na magagawa pa nitong ating mga kababayan. Okay, itong dalawang Pilipinang to na 'di ba nandun tayo sa ibang bansa guys para magtrabaho para sa ating pamilya, para makapagbigay tayo ng magandang kinabukasan, matupad natin kung ano man yung gusto natin. Pero bakit na naisip pa natin itong mga gawain guys, at nasa bansa pa tayo na kung saan, alam nyo ba na ang Saudi Arabia ay talagang napaka-stricto, napaka-higpit ng batas nila guys. At kapag nalaman nila na ganito ay sobra-sobra yung mga consequences ang iyong maharap guys. Okay? So itong pakikipagtalik, especially na hindi kayo kasal, so malaking bagay yan at malaking kaparusahan sa bansang Saudi. At hindi lang yung kulong ang iyong madaranas, na baka hagupitin ka pa guys. Meron yan silang batas na hagupitin ka nyan, okay, ng ilang beses. So good luck na lang talaga sa kababayan nating mga nasangkot na Pilipina doon sa Saudi Arabia. Hindi kayo nag-iisip, okay? Puro mga yung ngayon lang yung iniisip nyo na ganong bagay. Sobra pa kayo sa nakadrugs, alam mo yun. So dapat hindi nyo na, alam mo yun, na iniisip po natin bago natin gawin yung mga bagay na yan. Kasi hindi lang yan for temporary guys, pang habang buhay yan. And hindi nyo alam kung ano yung magiging epekto, especially dun sa mga marangal na mga Pinay na nagtatrabaho dyan. Alright? So, kalat na yung video na yan guys sa internet. So, actually hindi ko nakita yung video na yan. So, nababasa ko lang, then yung maraming mga comment nating mga kababayan na talagang nag-aano sila ng kanilang galit, ng alam mo yun, na talagang napapahiya tayo sa mga ganyang gawain. So ito pa nga ay ginawa nila daw sa sala, na kung saan meron ding isang batang natutulog, kasi tatlo daw yan sila guys. So isipin mo yun guys, na pinagkatiwala sa iyo ng employer yung mga anak nila, tapos ito lang yung gagawin. Alam mo yun, na parang sobrang kahihiyan talaga. So good luck na lang talaga sa dalawang Pinay na yon. Kung ano man yung pinagagawa ninyo, you will face the consequences. Talagang ewan ko kung ano yung nasa utak ninyo, kung bakit nyo ginawa yun. So para sa ating mga kababayan na mga OFW, especially po sa mga kasambahay na sa mga bansang, alam mo yon, na sa mga Arabo,
Okay, alam nyo, talagang yung stress, hindi natin talaga yan may iwasan, especially dahil sa mga kultura nila guys, sa mga ugali nila. So, hindi lang yan dito sa isyong ito guys. So, meron din tayong Pilipina na yung batang binabantayan niya, yung pinatay niya, or yung narinig yung sa washing machine nilagay niya guys. Dahil siguro sa problema or sa depression or patong-patong na siguro guys, and then yung mga bata kasi dito guys sobrang napaka-hyper, alam mo yon. Ipin po natin guys bago po tayo magtrabaho abroad na dapat habaan po natin talaga yung ating pasensya, wag po tayong madaling magalit. Oo, alam natin na andyan talaga yung problema kaharapin natin, mga pagsubok, pero guys wag po natin ilagay yung ating sarili na tayo po ay pagsisihan natin sa huli na talagang umalis tayo na may pangarap, 'di ba? So talagang habaan po natin yung ating pasensya guys. Umiling po tayo ng gabay sa Panginoon na tayo po ay talagang gabayan niya lagi. Okay? So dapat po mag-isip-isip po tayo sa ating mga bagay na ating gagawin, alam mo 'yon. So dapat magsilbi pong leksyon o aral po ito sa ibang mga Pilipina dyan, mga kadyans. So, ayan lang guys. So, nakakalungkot talagang tumbalitang to na mga naririnig tayong mga ganito, okay? Dahil nagkakaroon ito nung ibang lahi na yung tingin nila sa atin mas lalong bumababa guys. Oh my God, sobra. So, ayan lang. So, ayan lang guys for today. So, keep safe everyone at mag-pray po tayong lahat na talagang tuloy-tuloy itong matapos itong mga digmaan na to. So, bye guys!